beloved Boss Mike Cervera. Papigil sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Hala ka mga kababayan. Mahina, lakasan nyo yung volume nyo. Sabi dito, mga kababayan, wala na daw makakapigil sa impeachment ni Sara Duterteng Buday. Si Buday ho, mga kababayan, hindi na ho mapipigilan ang impeachment hearing. Ito na mga kababayan ko. Pakinggan nyo. Wala na raw makakapigil sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Aha. Bukas na po yan. Dadalo pa naman sa pagdinig ang dati umanong bagman. Nako! Na si Ramil Madriaga. Ayan na ho mga kababayan ang pinakakaantay natin. Darating na ho mga kababayan, si Ramil Madriaga na kinatatakutan ni Sara Duterte. Bakit ho kinatatakutan ni Sara Duterte ang isang ordinaryong mamamayan na katulad ni Ramil Madriaga kung wala talagang alam sa pagnanakaw, pandurugas ni Sara Duterte? So ngayon, eto na ba yung concert of the year, Arnold Lopez? Diba? Mga kababayan, eto na nga. Talagang ang lahat ng mga Pilipino, ay nako, eto na. Wala na, mga kababayan. Kaya nga ho, mga kababayan, yung mga kakampi ni Sara dati na nakikita nyo, kung mapapansin nyo, kasama na ni Pangulo. Kasi sabi nga nila, meron kaming nakausap, sabi, putik na, ang tanga-tanga ni Sara eh. Talagang bobo, halatang halata eh. Tama naman kayong mga vlogger eka eh. Talagang bobo talaga eh. Mahina ulo ni Sara eh. Sabi mga kababayan. Lahat halos mga kababayan, dating maka Duterte, ngayon ayaw ni. Ayaw, sabi nila, okay lang kay Digong. Pero kay Sara, putik naman, pipiliin ko na si Leni Robredo na tinatawag naming lutang. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, nangay na. Ayaw na nila kasi nga halatang halatada na daw nila yung pagiging bobo at tanga ni Sara. Kaya kung inyong mapapansin, may mga na dyan, mga politiko na nagsasabi na thank you Mr. President, ganyan. May nagsasabi pa na maraming salamat sa pagbisita sa aming lugar, maraming salamat sa tulong na mga pagsasaayos sa aking lungsod, ganon. Di ba mga kababayan, ang dami ng ganon. Samantalang dati, mga kababayan ko, ang nangyari, parang may aftershock pa doon sa matandang Duterte nung hindi pa ho tayo nagpapaliwanag kung sino ba talaga si Digonyo. Di ba mga kababayan? Kung sino ba sa Digonyo? Tingnan nyo mga kababayan, kung hindi ba naman loko-loko si Raulong sinungaling na magnanakaw na matandang pilantod? Na idol ng mga tanga, bobo, mangmang na mga taga Davao? At ng mga Bisayang mga hindi mo alam kung nakakain na ba ng siopaw? Di ba mga kababayan? Mga ignorante kasi. Kaya kung ano na lang napanood na sinabi ni Banat Bay, yun na lang ang pinapaniwalaan. Hindi na tumitingin sa ilan. Di ba? Kaya ano nangyari mga kababayan? Kita nyo naman. Pag nakita nyo sila, Diyos ko, nanggigitata. Oo, nanggigitata yung mga yan. Kaya karamihan mga kababayan sa social media, yung mga DDS, hindi maipakita ang muka. Bakit, Boss Mike? Putik na yan. Kung ano nakikita nyo mga DDS, yun na yung mga may itsura sa kanila. Nakita nyo ba yung itsura ni Banat Bay at ng mga kasama? Sa lahat ng mga DDS, sila na ang may mga itsura. So, ibig sabihin,
Kung ganong itsura, mga kababayan, ano pa ang itsura ng hindi makapagpakita ng muka? E di, nuknukan ng mga pangit ang mga putang ina. Ang tao pa ko ha! Ito na ang hearing. Para sa detalye mula sa Batasang Pambansa, may Express report si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang aasahan natin bukas sa impeachment hearing ng Vice? Yes, Bruce, tuloy na nga yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Ah. House Committee on Justice. Bukas po yan ng Nakaw! Ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, talaga ang pagdinig bukas. Isa nga sa pinakaabangan na yung pagharap ng umano'y bagman ni VP Sara na si Rafael Madriaga. Patay na! Magkakaalamanan na bukas at eto na mga kababayan. Ang kinatatakutan ng maraming DDS kasama na yan. Yang nakaberde na yan. At syempre kasama na rin ang asawa niyan. Hindi ko ba alam kung bakit sila pigil na pigil dyan. Kayo mga kababayan, pag tinanong ko kayo, bakit nga ba? Bakit nga ba pigil na pigil ang mag-asawa na si Man Scarpio at si Sara? Ano ba ang kinatatakutan ng mga yan? Oh, sige nga. Hala ka, lagot kayo. O, pahiya na naman kayo, ano? Sabi ng mga DDS, eto, wala namang alam yan si Sara. Hindi yan magnanakaw. Kasi ang bahay, hindi nga napagawa. Oo, hindi rin napagawa. Nakabili ng bagong sasakyan. Ganyan kauto-uto ang mga putang inang mga DDS na yan. Oh, sabi ng mga vlogger nila, patay na si BBM. Oh, di ba? May malalang sakit si BBM. Mga putang ina, kung di ba naman mga bobo, naniwala sila. Yung palang mga kababayan, halatang halata mo na ang mga utak, gamunggulang talaga. Biruin mo, sabi lang ng vlogger, ay patay na si BBM, may stage 4 cancer si BBM. Putang ina, yung mga bobong mga didis, kung hindi ba naman mga uto-uto at mga tanga, at hindi ganito kaliit ang mga utak nila, naniwala. Diba mga kababayan? Tanga, hoy, tanga ka. Ito, isa pang bobo tanga. Sabi niya mga kababayan, ikaw nga uto-uto, na-scam ka ng milyon. Pinamimigay ko lang yan. Hoy, 14 million, 10 million, 30 million, pinamimigay ko lang yan. Hindi mo alam, bobo ka kasi. Kaya hindi mo alam. Wala sa akin yan. 30 million, pinamimigay ko nga eh. 20 million, pinamimigay ko. 100 million, aba, tinulong ko nga lang eh. Buwan-buwan. May mga tinutulungan ako. Pinamimigay ko lang yan. Hindi mo alam, no? Nakikita mo yon, yung mga koleksyon ko na yon. Ayun, isang relo ko dyan aabot ng 200 million. Kita nyo? Kayo, meron kayong ganyan? Wala kayong ganyan. Kaya kung ako sa inyo, yung utak ninyo, palakihin nyo para magkaisip, para magkapera kayo. Nang hindi kayo umaasa sa ayuda galing kay Martin Romualdez. Kayo umaasa lang kayo sa ayuda. Yung ayuda ka nanggagaling sa akin eh. Hindi nyo alam, di ba? Kasi hindi ako yung tao na pinapakita ko yung tinutulong ko. Pero yung ayudang kinukuha nyo, mga putang ina nyo, mga patay gutom kayo, galing sa akin. Dahil sa awa ko sa inyo, awang-awa ko sa inyo, bobo na kayo, patay gutom pa kayo, abay, wala pa kayong mga trabaho dahil mga tamad kayo, naawa pa rin ako. Ang tao pa ko ha! Di ba? Uy, nako! Ngayon gets yun, nawala na. Nawala na yung mga bobo. Ito na. Ito na. Pasok. Bagay na nauna nang itinanggi ng vice. Git ng kanyang kampo, hindi raw ito naging tauhan ni VP Sara. Ito todo tanggi si Sara. Sabi ni Sara, hindi ko yang kakilala.
tinuturo ka nga ni Ramil Madriaga. Sino ang paniniwalaan ng tao ngayon? Siyempre, yung mga bobong mga DDS. Bobo nga eh. Siyempre, maniniwala sa sasabihin mo. Pero, mga kababayan, paano naman maniniwala yung mga matatalinong katulad namin? Sa'yo, Sara. Kailangan humarap ka. Magharapan kayo, pakinggan namin kung sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo. Kung ang gagawin mo, magtatakbo-takbo ka, didemanda mo pa, pigil-pigil ka, takbo ka sa Korte Suprema, hindi ka naman pinayagan, takbo ka uli. Kaya Aling Maliit, kay Gloria, wala ring nagawa, siyang ka na. No choice kung hindi sumagot ka na. Yun na yung pinaka-the best na gagawin mo. Sumagot ka, harapin mo si Ramil Madriaga. Tama? O, hindi naman maiintindihan ng mga DDS yung sinasabi natin. Mga bobo nga yan eh. Diba? Pagka bobo, hindi maiintindihan yung sasabihin ko. Diba? Wala na. Paano mo? Eto, tingnan yung mga kababayan. Iniiwan na ho sila. Ayan o. Mga kababayan, Bongo versus Sara Duterte. The real battle behind Sara's plan ABC. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, hindi nagsisinungaling ang aking bolang kristal. Si Bongo ay tatalikod na sa mga Duterte yan. Diba? So ngayon, mga kababayan, dito tayo. Complaint ang vice laban kay Madriaga. Oh. Petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment proceedings. Pero dahil walang temporary restraining order o tuloy po ang pagdinig. Git ng kampo ng Hindi ba kayo nagtaka? Di ba sabi nga natin si Sara Duterte, siya mismo ang pumunta sa Korte Suprema? Para ano? Para kainin niya na yung tae niya. Wala nang delikadesa ang Sara Duterte nyo. Biruin ninyo, si Sara mismo ang pumunta sa Korte Suprema para humingi na o para humiling ipahinto yung nangyayaring hearing. Grabe, no, mga kababayan, ano? Nakakahiya si Sara. Sila naglalaglagan, matagal na. Abangan nyo nga yung mga DDS, yung mga vlogger ng DDS na magbabaliktaran dahil i-interviewin namin sa Bingador. Abangan nyo yan. Ano? Tuloy. kung makapagsalita ang komite, akala nila missing link si Madriaga. Pero tinuturing nila itong weakest link. Matalas ang inilatag ni Madriaga sa kanyang affidavit kung paano at kani-kanino ipinamahagi ang confidential funds ni VP Sara. Grabe, no? Siya taga-distribute, mga kababayan, kung kani-kanino. O eto, para kay ano, para kay ganyan, para kay ganito. Ganon, mga kababayan. Diba? O, tuloy. Panawagan ni Ridon, magpakita na lang daw si VP Sara sa pagdinig at doon ilatag ang kanyang depensa kay Madriaga. Tama! Puro sa press conference ng kanyang abogado. Oo. Bakit, mga kababayan, ganon ano? Ha? Oh, bakit ganon, Arnold Lopez? Yung mga kampo ang kampo ni Sara Duterte, walang ginawa magpa-press con. Walang ginawa kundi magpa-bida-bida sa mga vlogger nila, mga bobo ring katulad nila. Ano? Ha? Ganun ang ginagawa eh. Hindi ho magpaliwanag dyan po mismo sa hearing. Kasi isa lang ho, sila ay mga takot. Si Sara Duterte ay nanginginig ang tinggil. Yan ang katotohanan, kaya bukas malalaman natin yan. Pupusta ko sa sobrang takot ni Sara Duterte, hindi dadalo. Naniniwala ba kayo na dadalo si Sara Duterte? O ngayon, pagka dumalo si Sara, maniniwala na akong matapang siya. Pero pag hindi siya dumalo, takot talaga, hindi mababago yung pagtingin ko sa kanya. Tama, mali, mga kababayan, hindi dadalo yan. Maniwala kayo. Ha? Samantala, tuloy-tuloy pa rin kayo sa paninira kay Pangulo. Aba, mga kababayan, kanina nga pinakita natin, di ba? Kung paano pinahiya yung mga DDS na nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay mga kababayan, patay na, may sakit na malala. Ay, mga kababayan, nagpakitang gilas eh. Oh, eto, yan Sir, sabihin mo na yan, sir. Ayan tinatawanan lang kayo ni Pangulong Bongbong Marcos.
Kasi daw, sabi ni Pangulong Bongbong, ay wag mo nang patulan, Boss Mike. Mga bobo nga eh. DDS nga eh. Bobo nga. DDS po. Bobo nga. DDS. Bobo nga. Pag sinabing DDS, bobo nga ni... Tao ka mo nga! Di ba? Di ba? Eto na mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing ng ginawa niya rito. Pasok. Ganitong facility. Walang gutom kitchen ni PBBM. O kayong mga DDS na mga patay gutom, punta na rito. Sa lahat to ng mga patay gutom na mga DDS, punta na kayo dito. Kaysa ho, gigil na gigil kayo sa malakas na pangangatawan ni Pangulo, punta na kayo dito sa kitchen. Oo, ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo magugutom mga putang ina nyo. Dahil sa mga taxes namin, dahil sa mga ano namin, eto, mayroon kayong libreng pangkain. Putik na yun, basta DDS, mga kababayan, pag tinignan nyo, mga, Diyos ko po! Ayan o, ganito yung itsura, bago natin ituloy yan. Anong itsura, Boss Mike, ng mga DDS? Bakit sila ganyan? Ano pa nga ba? O eto, Boss Mike, yan o. Sara sa 2028. Yes. Tignan nyo mga kababayan ha. Ganito ho gamunggo yung mga utak nila. Ayan pakinggan nyo. So, bang manalo si VP Sara sa 2028? Yes. Ano po bang paborito yung nagawa ni VP Sara? Yung... Ano? Putang ina, bobo, no? Mga kababayan, bobo! Gusto daw si BP Sara, pag tinanong ano na nagawa ni BP Sara, yung, ano nga ba yun? Diba? Ganyan, mga kababayan ng mga DDS. Eto na, mga wala ngang utak! Okay po. Thank you po, ma'am. Thank you. Okay lang, may tatanong lang kami, sir, to. Sir, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit not guilty? Ganyan ang mga itsura ng mga DDS. Diyos ko, mga kababayan ko, Hindi naman sa, pang-discriminate, mga kababayan ko. Yung utak talaga, walay. Walay talagang mga utak. Maganda rin ang pamamalakad niya eh. Anong nagawa niya sa Pilipinas? Bahala mo. Ano? Yun lang, hindi ka pa nakikita. Yun lang, hindi ka pa nakikita. Diba? Alam mo maganda. Ito pa, mga kababayan. Pag tinanong ano ba nagawa, yun lang, hindi ko pa nakikita. Tuloy. Ako lang, ma'am. May naaalala po ba kayo sa mga nagawa niya? O, di ba? Sabi mo marami. Nagsisihan yung dalawa. Sabi nung isa, si BP Sara maraming nagawa. Sabi mo, magkakaibigan. Yung isa maka-BBM, yung isa maka-Sara. Nung tinanong mga kababayan, ano na ba nagawa ni Sara Duterte? Marami po. Mga kababayan, eto na. Nung tinatanong kung ano nagawa ni Sara, sabi, mga kababayan, wala. Walang masabi kahit isa. Ganyan ang mga DDS, mga kababayan. Mga walang utak talaga. Diba, mga kababayan, alam nyo na. Diba, dito na tayo, balik na tayo. Eto ho, mga kababayan, matindi ho ito. Hindi ko akalain na napalaki ni Pangulong Bongbong Marcos, ito hong walang gutom kantin. Laki nitong facility na to. Oh. So, sa bawat isang araw, nakakapagpakain sila ng mga 200 to 250 na mga street dwellers. Kita nyo, ano na? Yung mga DDS, punta na kayo dito. Yung mga, alam nyo, napakahirap sabihin yung salitang salitang mga patay gutom, Pero yun talaga totoo eh. Puro mga patay gutom eh. Ito na. Almusal pa lang yun. Tapos pagdating ng tanghalian, 250 almusal pa lang yon. Tingnan nyo kung gaano karami ang natutulungan. Simpleng-simple lang. Pero hindi nagawa ni Digong yan.
Oh. aabot ng mga 300. Oh. So ganito yung itsura ng Grabe, no? pinapakain nila. Oh. Good morning po. Oh. Sosyal. So ang ulam ngayon ay Ay. itlog. Oy! Masustansya. Di ba, no? Patay ko PG. PG, mga PG, di ba? Eto na mga kababayan, wala silang masabi kasi wala talaga. Tama, walang masabi kasi wala naman talagang nagawa si Sara Duterte. 2 pirasong meatballs Oy! at Sarap. garlic rice. Garlic rice, at saka itlog, at saka meatball. Mga kababayan, pantawid gutong mula sa proyekto ni Pangulong Bongbong at ni First Lady ito, mga kababayan. Ano to, nagbabago to araw-araw? O palaging meatballs? Paiba-iba? Mamaya Paiba-iba, hindi ka magsasawa. Mga kababayan, paiba-iba. Salat lang. Sige, sa mga salat ng mga DDS, nasan na kayo? Itong mga putang inang mga DDS, nasan na kayo? Ali, anong ulam? Oy, adobo daw, meron daw steak. Naku, grabe, sarap. 'Di ba? Meron pang meron pang mga sabaw-sabaw, merong tinola, may apredada, may minudo. Naku, Diyos ko po. May puchero. Naku. Ay, mga kababayan, dami iba-ibang klase ang pagkain. May lengwa. 'Di ba, mga kababayan? Meron pong bulalo. Lahat ho, mga kababayan ng lutong Pilipino nandito sa kitchen ni Pangulo eh. Saan ka pa, mga kababayan? Wala ritong chicharon. Kaya kasi, mga kababayan, puro chicharon na lang kinakain ng mga DDS eh. Kaya ho, mga kababayan, puro na lang hangin ang laman ng mga utak. Hindi, may kabyar once a month. May kabyar once a month, mga kababayan ko, Ay, sosyal, chicken adobo. Kita nyo? May chicken adobo, mga kababayan, ang kitchen ni Pangulong Bongbong Marcos sa inisyatibo ni First Lady. Ay, mga kababayan, si First Lady ang nag-isip niyan, mga kababayan ko. Kita nyo? Diba? Tsempohan natin yung kabyar. Oo nga, punta tayo. Isama natin yung mga DDS, Boss Mike, nung panahon ni Digong, ang pinakain niya sa mga tao, bala. Oo nga, pinatay niya yung mga inosenteng tao, Dinengdeng pa sana at pakbit. Meron! Meron. May inihaw na bangus. Pangasinan. Hito, mga kababayan na native, meron din. Nako, mga kababayan. Ang sausawan, toyo, kalamansi. Tapos may pagpipilian kayo, ensalada. Yung tinadtad na kamatis, sibuyas, at meron pong kalamansi at bagoong. Naku, mga kababayan, ang sarap. Walang ganyan si Digong. Ang ginawa ni Digong, putang ina, nagnakaw lang. Lahat ng pagkakakitaan noon, nung panahon ni Digong, abay, pinagkakitaan niya ng husto. Sugal, droga, kickback sa gobyerno, parmali, pati yung COVID, putang ina talaga, pinagkakitaan ni Digong. Pero si Pangulong Bongbong, mga kababayan, pinapanagot yung mga may kasalanan, yung mga magnanakaw. Inuna ho yung mga diskaya. Sumunod si Bong Revilla. Si Digong may pinanagot ba? Sige nga ho, tanong ko sa inyo. Ang tanong natin sa mga bobo na DDS, sino ang pinanagot? Sino ang pinakulong ni Digong na magnanakaw, aber? Diba? Meron ba kayong pinakulong si Digong? Wala, mga kababayan, kasi yung mga magnanakaw, yung mga drug lord at yung mga gambling lord,
puro kanegosyo ng mga Duterte. Paano mananagot? Kanegosyo nga ni Digong. Hindi mapapanagot. Kaya wag na kayong magtaka na kahit isa walang napanagot na magnanakaw sa gobyerno, kakutsaba ni Digong. Walang napanagot na drug lord, partner din sa negosyo ni Digong. Walang napanagot na gambling lord kasi negosyo, partner din ni Digong. Ngayon, may napanagot ba sa Parmali? Wala rin. Bakit? Si Digong din ang kumikbak noon. Ngayon, si Pangulong Bongbong, pati pinsan niya ipapakulong. Chis Escudero, si Bong Revilla, napakulong na, mga Diskaya. Bakit hindi napakulong nung panahon ni Digong? Number 1 contractor ni Digong ang mga Diskaya. Ngayon, hindi nyo pa alam. Untog nyo uli yung mga ulo nyo sa semento para matauhan na kayo. Diba, mga kababayan ko? Para matauhan na kayo. Ang tatanga nyo kaya hindi kayo umaasenso. So, paano mga kababayan? Ayawan na. Abay, nakaisat kalating oras na mahigit na naman tayo. Kaya ano pa? Kita-kita tayo bukas sa Kongreso. Abangan natin mga kababayan ang tagpo bukas sa paghaharap ni Sara Duterte sa kanyang iniiwasan na si Ramil Madriaga. Lagot ka, Sara. Alam ko hindi ka dadalo. Siyempre takot ka, di ba? Kaya hindi ka dadalo. Uy, mapapahiya ang mga DDS dahil sa'yo. Sinong mga DDS ang pupusta? Hindi dadalo si Sara. Bakit? Uulitin ko, takot nanginginig ang mani-mani niya. Time! Sa mga kaloyalista, maraming salamat po. And good night. Our beloved Boss